Chanananan, chanananan. Di ba yun yung merong countdown? Ayan. Teka muna, may ilaw na tayo dito. Oops, masyado maliwanag. Ayan ito. Ayusin ko lang yan. Ano, air tapos yun. Ganda araw po. Kumusta po kayo? Si Katunying po ito. Eh ano naman, sabi siya. Sana po ay ayos na kayo dyan. Nasa mabuti kayong kalagayan. At walang nagkakasakit. Ayan. Pero ba, bago namin talakayin yung talagang paksa ng ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Parang PNK. No? Oy, magandang umaga, magandang araw pala muna kay Doc Kim, ayan, kay Irene Alejandro, kay Jelly Menjola, kay Jonathan Copla, at kay Kuya Romel de la Cruz, Mon Magno. Magandang afternoon. Paige Kennedy, how are you? Bago ang lahat, ako po ay magpapasalamat lang. Ano? Magpapasalamat lang po muna ako. Una, sa ating Panginoon Diyos. Yan. Sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yung pong panalangin para kay Zoe, tupad na tupad po ang kasagutan. Yun po, nandito po uli kami sa Singapore na mag-anak para po alisin na yung portakat. Yung mga nakakaalam ng portakat, yung andito po yun yung inilalagay po sa chest, no? Yung portakat na yun, imbis na din sa padaanin yung IV, di ba? Yung IV, yung pagkuha ng dugo, pag blood transfusion, etc. Nung may sakit po yung anak ko na si Zoe, doon po, naglagay po ng portakat sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng almost 30 months yun, mami, 30 months na nandun sa dibdib ni Zoe, nakaumbok dito sa kanyang ibabaw, dito sa bandang ibaba ng kanyang collarbone. Inalis na po. Nagkaroon po ng minor surgery. Dito na rin po namin pinaalis sapagkat sila naman ang naglagay. Ibig sabihin po nun, hindi na kailangan ni Zoe nung pong portakat na yon. Ano po? Catheter yun no? Parang porta-catheter. Yung CATH yun. Ibig sabihin po ay sa awa ng Diyos, talagang yun ang nadagdag pang pruweba na magaling na si Zoe. Ayun. Salamat po sa mga kasama namin na nanalangin para po kay Zoe, especially nung panahon na talagang kami lumuluha. Halos araw-araw kami lumuluha. Kasama po namin kayo sa aming panalangin. Kaya thank you po sa inyo, lalo na yung mga kapatid natin na kasama po namin sa panalangin. Salamat po sa inyo. Anyway, sabi ko nga sa inyo, bago natin talakay, meron pa rin tayong, may galit dito. Ito, Junior Salazar, traidor ka pa rin sa mga Duterte. Si PRRD ang nag-approve na makaalis kayo papuntang Singapore para gumaling si Zoe ng COVID. Sila din ang tumawag sa Singapore para i-waive ang pagdating nyo dahil hindi sila nagpapapasok. Ngayon, sumapi ka sa mga nagtatraidor sa kanila kapalit ng pera. Kawawang Zoe, tinraider mo, isa sa mga heroes niya. Source, ikaw mismo ang nagsabing ito. Ano ba ibig sabihin yun ng salitang traidor? Paano nyo po ba ilalarawan yung salitang traidor? Junior Salazar, alam nyo, yung nung panahon na yon,
ikukwento ko na sa inyo total naman may kinalaman kay Zoe. Pagdating kay Zoe, iba po ang, lalo ito, parang kilala ako nito si Junior Salazar. Nung pong panahon na yun, meron po akong mga taong nilapitan para po makatawid kami ng Singapore. Tama naman yung sinabi ni Junior na sarado po ang border ng Singapore noon, dahil nga sa COVID. Ang isa po sa mga tumulong sa akin, diretsuhan, sasabihin ko po sa inyo, si Senator Bongo. Senator Bongo, kasi hindi ko naman makakausap si Pangulong Duterte noon Si Senator Bongo po ay isa po sa nilapitan namin. Si Senator Alan Peter Cayetano, na dati po siyang Foreign Affairs Secretary, pero nung panahon na yun, hindi naman na po siya Foreign Affairs Secretary. At ang isa pa po, dahil nga sa sobrang higpit po ng Singapore, ay si Senator Dick Gordon. Senator Dick Gordon. In his capacity as the chairman of Philippine Red Cross. So, kampo, tinuro po nila sa amin kung ano gagawin namin. Sumulat po kami sa government ng Singapore. Kami po sumulat. Ako po ang sumulat Ako po nag-type ng sulat Gumawa po ako ng sulat at sa pamamagitan ni yung in charge sa protocol Teka, ano pangalan nito? Ngayon siya po ay secretary. Siya po ay secretary ng, nasa po siya noon nasa protocol office. Ngayon siya ay secretary ng Climate Change Commission sa ilalim po ng Administrasyong Marcos. Ang pangalan po niya si Secretary Robert Borge. Ayan. Ginagabayan po nila ako kung ano gagawin ko. Pero maniniwala po ba kayo, hindi ko po babaliwalain yun. Hindi ko babaliwalain yun kasi ginagabayan po nila ako kung ano gagawin ko At hindi naman ako nahihiyang sabihin sa inyo kasi bilang isang ama, yun po talaga ang gagawin ko. Ano ba ang pwede kong gawin para po makatawid ako ng Singapore sapagkat nalalaman ko. At ito po naman nababanggit ko rin na ako'y sumasampalataya na itinuro ng Panginoon Diyos ang Singapore sa amin para po doon dalhin si Zoe. At kung ano dapat kong gawin, itinuro din ng Panginoon Diyos sa akin, ipinaisip niya sa akin kung ano dapat kong gawin. Si Senator Alan Peter Cayetano po, nag-assign po siya na isang tao na miyat-miyat ay kinukumusta niya ako ano na ang status nung request sa Singapore. Alam niyo po ba, yung unang sulat namin sa Singapore ay denied. Kahit na meron na pong mga ganung klase ng efforts, denied po ang aming sulat sa Singapore na makatawid po dito sa Singapore. So, Monday po yun Monday. Naalala ko, Monday, umaga pa lang, pinadala na namin through the efforts of then si Ambassador, may pangalan ng Ambassador dito nun? Si Ambassador. Yung Ambassador na-interview ko pa something ka nga, ano ba pa nga? Ambassador Yap. So, kung po, in-endorse po nila yung sulat, yung apila namin, sa awa ng Diyos ay napagbigyan po yung apila. Ngayon, malilimutan ko po ba yung tulong na yun? Ay, hindi po. Hindi ko po nalilimutan yung tulong na yun. Kaya lang, yung salitang pagtatraidor, iba po yun. Hindi. At saka siguro naman katulad din po kung ikaw diehard Duterte, katulad mo rin, naniniwala din po ako kay Pangulong Duterte sa ibang ginagawa niya,
Kaya lang sa ibang mga bagay, hindi ako naniniwala. Katulad din naman ng mga tao. Kailangan naman 100% ng ginagawa ni Pangulo. At ang kaganda, alam niyo ba ang kagandahan kay Pangulong Duterte, mga kababayan? Kahit napunahin mo siya. Ako, na-experience ko to kahit during his time, pinupuna ko po si Presidente Duterte, okay lang. Bakit po? Nagkausap kami ng personal Ang sabi nga ni Pangulong Duterte sa akin nung hindi pa siya Pangulo, nung mayor pa lang siya ng Davao, sabi niya sa akin, dahil naniniwala ako sa kagustuhan niyang umayos ang bayan natin. Sabi ko sa kanya noon, sabi niya sa akin, sabi niya, mas gusto daw niya na siya ay pinupuna. Mas gusto niya na siya pinupuna. Kaya kung pinupuna si Pangulong Duterte, noon, kahit nung nakaupo pa siya, in fairness to the guy, ako may personal experience ako Pwede kong sabihin na fair game sa sport siya, sport lamang Ano po? Meron kasing ibang pinupuna, mga kababayan. Hindi ko nababagitin yung pangalan ng mga nakaraan pa. Gagawa pa ng paraan para magantihan ka. Pinuna mo ako, kalabang ka na. Hindi po. Kay Pangulong Duterte, nung panahon siya Pangulo, kapag ka ikaw ay pumuna sa kanya, bumatikos sa kanya, gagawa pa nga siya ng paraan para pag-aralan kung bakit mo siya binabatikos, kung tama ba yung sinabi mo Diba? Di ba gano'n naman dapat? Hindi lang siya, pati yung iba pang mga opisyal ng pamahalaan, hindi yung mga balat sibuyas. So, Pangulong Duterte mismo, alam niya na may tungkulin kaming mga taga-media, pag may tama, pupurihin, pag may mali, pupunahin. Hindi po exempted yan si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ito lang pinakahuli, yung tungkol lang sa PhilHealth Diba? Yung PhilHealth, yung hindi na-utilize na pondo ng PhilHealth, mga kababayan. Tapos kinukuha ng gobyerno at ginagamit. Ano sinasabi natin doon? Kung meron palang sobra-sobrang pera ang PhilHealth, ba't hindi gamitin? Ang totoo, ang termino ko pa nga dyan, hindi ubusin. Ba't di ubusin? Diba? Kaya nga allocated yan, may purpose para gamitin, hindi para patulugin yung pera. Ngayon, kukunin yung pera ng PhilHealth para gamitin sa ibang bagay, kahit gaano pa kabuti yung bagay na yan. Hindi ako sangayon dun personally. Kung yun ay policy ni Pangulong Marcos na pinakukuha niya pera ng PhilHealth, tapos gagamitin sa iba, ako personally, hindi ako sangayon dun. At yun, kasabihin ko, mali yung policy na yun. Yun ang paniniwala ko. So, kapag ka ba may kontra-opinion ka, traidor ka na? Yun. Yun yung sinasabi natin. Ano po, mga kababayan? So, again, kung mayroon pong naitulong si Pangulong Duterte sa akin, na tama naman, kinikilala ko naman yun, tungkol po sa specific na bagay na nakatawid po kami sa Singapore. Hindi ko po yun malilimutan, mga kababayan. Katulad din naman ng iba pang mga OFW at iba pang mamamayan na dapat naman tulungan ng isang opisyal ng pamahalaan kapag may nangangailangan ng tulong. Kasi mamamayan din ako Mamamayan ako Di ba? Tayo ako kung hindi ko lang din kailangan, ba't ako hihingi ng tulong? Opo, kung kakilala ko lang yung anak ni Lee Kuan Yew, diretso na ako kay Lee Kuan Yew. Di po ba, mga kababayan? Ganun po yun. Wala pong, kaya nga natutuwa ako nung magsanib sila Kaya nung nag-away sila, hindi rin ako natutuwa. Walang kaligayahan doon, mga kababayan. Kaya kung kayo ay, kung kayo po ay, may saradong pag-iisip na kapag ang isang tao ay pinuna mo, kaaway mo na, ewan ko kung gaano kakitid yun. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi ko alam kung gaano kakitid yun. Yun po yung ang totoo, tungkulin ng gobyerno yun. Alam ba, mga OFWs natin,
in distress, nangailangan tulungan. Pagka kayang tulungan. Pero kung hindi kayang tulungan ng gobyerno, hihingi lang tayo ng tulong. Wala namang maitulong yung hihingi natin ng tulong. Tapos na dun yun. Hindi po ba, mga kababayan? Ganun po ang aking sinasabi. Kaya ako lang naman pinaliwanag yun. Hindi para linisin ang aking pangalan sapagkat malinis po naman ang aking konsensya doon. Kung nakakarinig po kayo ng pagpuna sa akin, well, in fairness sa akin, kung meron man akong pinupuna ngayon sa mga Duterte, alam nyo kung ano? Tingin ko, ito, maaaring marinig ni former President Rodrigo Duterte ito. Ako, naniniwala ako na ginagamit na ng iba dyan si Pangulong Duterte. Ginagamit na nila, sobra-sobra na paggamit nyo sa matanda. Sobra na. Tingin ko, sa panahon ngayon, hindi naman na bumabata si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, kung pwede nga lang, enjoy na lang niya yung kanyang, yung pang retirement niya, no? Pero may mga tao na ginagamit po siya ng todo-todo eh. Hindi po ba kaya nga, alam niyo po ba kung gaano kasakit? Ako po supporter po ako ni Pangulong Duterte. Ulitin ko hindi sa lahat ng ginawa niya. May mga bagay siyang hindi kumaatim. Pero presidente siya during that time. Diskarte niya yun. Pero ngayon yung nakikita kong inaalalayan siya sa pag-akyat ng entabladong halos matumba na. Kung meron mga taong totoong nagmamahal sa kanya, hindi nyo magugusto ang ginagawa sa kanya yun. Kung totoong mahal nyo si Pangulong Duterte, hindi nyo nagagawin yun. Halos nakita nyo ba yung ibang mga video na halos matumba na yung matanda? Na halos ang hakbang ay magkasunod na ang mga pa. Natutuwa ba kayo doon? Natutuwa ba kayo doon? Dapat ang mga presidente, pagmasdan nyo yung mga dating presidente, maliban na lang yung mga humawak pa ng mga tungkulin sa pamahalaan. Si dating Pangulong Fidel Ramos, alam nyo, dating Pangulong, in fairness sa kanya, nung siya bumaba na sa pwesto, tapos na eh. Every now and then, nagsasalita, statesman, di ba? Pero ngayon, kung meron pong nakakasama ng loob, ito, didiretsuhin ko. Huwag niyong gamitin si Pangulong Duterte. Naaawa ako eh. Naaawa ako dun sa matanda. Isipin nyo, pagsasalitain nyo ng ganito, statement ngayon na ganito, bukas, pagsasalitain nyo ng ibang statement, hindi po ba? Dapat, ay nako, paniwala kayo. Yun po ang isang napupuna ko. Ano po yung pangalawang napupuna ko, mga kababayan? Yung pong ginagawa hindi lang nung kanyang supporter. Hindi ba, pinupuna ko si Mayor Baste. May kanya-kanyang style. Totoo naman, style naman niya yun eh. Style naman niya yun, mga kababayan. Kaya lang, mayroong tinatawag na panapanahon eh, di ba? Panapanahon eh. May panahon na ganito. Ano ba gusto ninyo? Ano ba gusto ng mga supporters nila VP Sara Duterte? Pabagsakin ang administrasyon tapos hindi po ganun eh. Ako ba, binanggit ko na ito sa inyo nung nakaraan. Sabi ko nga sa inyo, meron bang nagtagumpay na ouster plot na yung pumalit naging maganda ba ang bansa natin? Sige nga. Yung recent na lang. Hindi po ba yung Marcos ousted, Cory Aquino ang alam nyo kung ilang kudita nangyayari doon. ERAP ousted, pumalit yung GMA. O ano nangyayari sa buhay natin. Buong 10 taon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang credibility po niya, bugbog sarado.
kahit na tama na yung ginagawa niya, ang tingin ng mga tao, mali pa rin. Dahil, nangagaw sila eh. Sa totoo lang, nangagaw sila ng kapangyarihan. Eh ngayon, gusto ba nating mangyari uli yun? Gusto ba nating uling mangyari na may nakaupo, gugulin na, lahat na lang ng ginawa ng nakaupo. Lahat na lang. As in lahat. Katulad na rin kayo nung nakaupo si Pangulong Duterte, lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, mali sa paningin ng mga dilawan at mga kakamping. Eh ngayon naman, lahat ng ginawa ni Pangulong Marcos, mali na. Ako naniniwala akong may mali. Pero hindi lahat. Ano ba mga kababayan? Anyway, magandang araw po kay Kuya James Sinyarosa. Ba? Nanonood pala si Kuya James Sinyarosa. Tapos, magandang araw din po kay Kuyang Ray Katakutan. Diba? Matitindi pala yung mga nanonood sa atin. At kay Mayor Andy Lacson. Ayan. Magandang araw po kay Kuya Alvin Tuazon Cruz. Thank you. Albert Granada. Thank you so much. Jocelyn Pagodpod. Taga Ilocos po ba kayo? Grace Damian ng Marinduque. Glory Gonzales Mendoza. Ayan. Yan po. Again, ako, pasensya na kayo. Alan Uy, pasensya na kayo. At Zin Mina Pineda Kayanan, thank you po. Melanie Pae, salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Ems Ubilio, Bobby Carol, Rix Ford. Ayan. Di po ba? Pasensya na, naisingit ko tuloy bigla yun. Di naman yun. Nakakal lang ako. Alam nyo, ang pinakapangit na salita na maririnig mo sa isang tao ay yung pong salitang traidor. No? Kasi yung traidor, malalim po yun eh. Pagtataksil po yun eh. Alam niyo, yung pagka yung isang tao, tinawag mong traidor, dapat may batayan ka. Hindi po ba? Hindi po ba? Babae. Alam niyo kung ano isang mali kay Pangulong Bongbong Marcos? Ako, tanongin niyo, ano isang mali na tingin kong mali niyang ginawa? Unang-una, bakit siya pumayag na magpagawa ng press release nung kampanya pa lamang na inaprobahan ni Vic Rodriguez na meron 20 pesos na bigas? Hindi man siya nagsalita nun eh. Yung team eh. O sa ibang bagay, sa ibang araw niya na natin pag-usapan yun. Bakit siya pumayag sa gano'n? Ayun, tulad ngayon, para siya minumulto. Ano sabi ko doon, nung may nagtanong sa akin, kumprontahin na ninyo yung problema na yan. Kasi, maintindihan naman ng tao yan eh. Kaysa yung pabalik-balik, susumbat sa iyo yung 20 pesos, kaya pinangako mo. Di ba? Di po ba mga kababayan? Unang-una, sa mga nakakaintindi ng pagsasaka, at saka hindi lang huwag ng pagsasaka. Kung ikaw ay nakatapos ng grade 2, kung ikaw ay nakatapos ng grade 2, maiintindihan mo na dapat kung ano yung puhunan mo, mas malaki naman sana ang revenue mo o benta mo, di ba? Paano mo naman ibebenta yung bigas ng 20 pesos kung ang puhunan mo ng palay, yung may balat pa, bibilin mo ng 25 pesos o 27 pesos. Sige nga. Sino bang loko-loko ang gagawa nun? Hindi po ba? So doon pa lang, palpak na yon. Kaya Mr. President, kung makakausap lang kita, sasabihin ko, i-confront nyo na yung issue na yan. Huwag nyong iwasan. Yung 20-20 pesos na yun, kausapin nyo yung tao dyan. Oo. Kausapin nyo ang tao dyan sa 20 pesos na bigas na yan. Sabihin nyo, hindi ko kaya yan. At sabihin nyo rin na hindi ko pinangako yan. Sabihin nyo na sa tao. Kaya sasabihin nyo, baka sabihin ng mga tao, wala naman kayo sasabihin, Mr. President, na pupurihin ng mga taong mulat-mulay galit sa inyo eh. Di ba? Kung may sasabihin kayo, tama, pupunahin kayo. May sasabihin kayong mali, di lalo na kayong pupunahin. Kung wala kayong sinasabi, maghahanap ng butas para po kayo. Kaya pinakamaganda, if I were the president, I would confront this issue regarding the 20 peso
rice promise na yan, kung totoo mang may ganyang promise. Pero ako, naniwala kayo, mula po ako kasi marami akong oras nung mga nakaraang araw. Halongkat ako ng halongkat sa mga statement, meaning yung public statement, yung pronouncement, siya nagsalita, pinangako niya yung hanap ako, baka nga may nakita kayong ganyan. Sige nga, kayo nga, tulungan nyo nga po ako. Baka may nakita po kayo na speaking engagement na nagsalita si BBM at sinabi niyang pabababain niya ng 20 pesos ang bigas. Wala akong makita eh. O na-take down na ba nila lahat yun? Imposible naman. Kaya gusto kong malaman kung sino ang nagpauso niya 20 pesos na bigas at pupukpukin ko ng balanga sa ulo eh. Hindi po ba? Basic naman yun eh. Lalayo ka pa ba? Sa pandesal nga lang. Halimbawa, namuhunan ka sa, ito, Kuya Jem, Sinya Rosa. Ang puhunan mo sa isang pita. Tapos may karne at lahat. Ang puhunan mo, halimbawa, 40 pesos. Ibebenta mo ba yun ng 20 pesos? Hindi ka ba hindi po ba? Ganun din po yun. Tanungin nyo magsasaka, magkano ang palay ngayon? Hindi bababa ng 20 pesos ang kilo. Alam niyo ba ibig sabihin ng palay? Ang English ng palay, rice din. Pero yung palay, may balat pa. Ano ba gagawin para maging bigas yung palay? Ano gagawin para maging bigas yung palay, mga kababayan? Hindi ba patutuyuin muna? O tapos papakono. Ang tawag ng iba daw, papakiskis. Papakiskis. Ano po? Pagkatapos po nun, kung po yan, magkakadara. Iiwala yung binlid. Kaya nga ang tawag dyan, ang labas lang yan, mga 60% eh. Ang ibig sabihin ng 60% ng 50 kilos na palay, 30 kilos lang yon, ano? Di po ba? Tama ba? 60%. Tama, 30 kilos lang yun. So, 30 kilos lang sa isang kabang palay ang lalabas na bigas. Ano po? Mga kababayan? Kaya parang may toyo yung isang tao na magsasabing bibilin mo ang palay ng 25 pesos per kilo tapos ibebenta mo yung bigas ng 20 pesos. Kahangalan yun. Maliwanag na kahangalan po yun, mga kababayan. Anyway, ba't ba tayo napunta doon? Xiao Olzula Pestaño, Katunying, baka po may oras po kayo ma-invite, habi ko po sa pamamahayag, hoping. Taga-saan ba kayo? Xiao Olzula Pestaño, baka naman gusto nyong i-PM nyo po ako. Sa linggo, huwag kayong mawawala, alas 6. Meron tayong pamamahayag. Anyway, Vivian Valdez, magandang araw po sa inyo. Pero ako, naniniwala po ako na kung gagawin ng gobyerno yung meron pong ginagawa ngayon pala yung gobyerno, ang tawag ay contract growing. Huwag lang madadali ng bagyo, Tingin ko mapapababa yung presyo ng bigas, pero 20 pesos malabo po yun. Kung halimbawa, ang puhunan bawat isang kilo ng palay ay mga 20 pesos. Puhunan na yun. Pwede mo sigurong hindi, mataas yung 20 pesos. Hindi, saka na nga natin pag-usapan, baka magkamali pa ako ng kwenta. Anyway, gusto ko lang ikwento nag-hearing na naman pala si Idol Si Senator Raffy Tulfo pala nag-hearing na naman at siya yata ang Senate Committee on Public Services ngayon
nag-hearing dahil mahaba daw ang pila doon sa immigration. May mga nagre-reklamo. Oo. Anyway, ewan ko naman, ba't kailangan pa mag-hearing na naman ng Senado sa gano'n, ano? Yun yung nalulungkot ako yung bang, ba't mo naman kailangan mag-hearing pag mahaba ang pila? Di ba? Sabi ko nga, pumunta ka sa ibang bansa, pumunta ka sa Japan, punta ka sa Nagoya, ay hindi pala sa Nagoya, sa Osaka. Punta ka sa Osaka, punta ka sa Tokyo. Pakahaba ng pila sa airport. Pero yung mga Pilipino, kahit isang oras nakahintay dun sa immigration, hindi naman nagre-reklamo. Pero paragka sa atin, naka po! Kaya yun, inimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo, si Idol. Iba talaga to si Idol. Ay, Tita Mirza! Tita Mirza Talents, kumusta ka na? Kumusta na? Long time no see. Kumusta ba si Celine? Meron akong ikukwento sa inyo. Kahapon, nung dumating po kami dito sa Singapore, hangang-hanga kami ni Mami Sel at ng mga bata By the way, bago ka dumating sa Singapore, magpi-fill out ka pa din ng arrival card. Yung, may pwede pong manual, pero mas maigi, bago ka dumating, online na lang. Meron naman po silang online na form, ano? So, nag-online po kami. Pagdating, alam niyo, pagdating namin dito sa Singapore Airport, walang immigration officer. Wala nang immigration officer. Yung pong passport namin, dumaan po kami sa e-gate nila. Salpak lang yung passport na ganyan. Tapos, nag-umpisa pala yan noong March this year, Mami. March this year pala yan. Wala na pong wala nang immigration officer doon sa may immigration area. Grabe. Hindi ang nangyari, nainis kami ni Mami Sel. Nainis kami, ba't ang bilis? sa Singapore, maiinis ka, ba't ang bilis dito? Hindi pwede yan, napakabilis naman. Matatawa ka na lang, di ba? Bakit napakabilis naman ng mga ilang, wala yata 1 minuto, Mami, ano? Tansya ko, mga 40 seconds lang 40 seconds, pasok ka doon, pasok mo yung passport mo. Maya-maya, sunod na area, kilala na ako nung machine doon Pagtingin sa mata ko, si Tunying, pasok ka na, mga ganun, mga 40 seconds, lahat-lahat. Mga kababayan. Eto, kahapon, pagdating namin, in-announce po ng gobyerno ng in-announce po ng gobyerno ng Singapore na by the end of September, pwede nang pumasok ng Singapore nang wala kang passport. Narinig nyo ba yun, mga kababayan? Ngayon pong August 5, magta-trial po sila sa mga residente nila. So, arrival at departure, biometrics lang, mga kababayan. Hindi mo nakakailanganin yung passport mo. Dadaan ka doon sa machine nila, alam na nila na ikaw nga yung traveler. Di ba? Kagaling, ano? Tapos, yung mga foreigners naman, yung mga travelers, yung departure muna. Pag departure mo, hindi mo na kailangan pakita pa yung passport mo, yung isasaksak mo pa yung passport mo, ganun. Titingin ka lang na ganun. Titingnan lang niya mata mo, yung biometrics mo. But of course, hindi po ito applicable sa mga 6 years old and below. Dahil nagbabago pa po yung kanilang mga features, ano. Pero yung above 6 years old, mga kababayan, passportless ang immigration clearance. Anak ng bakang dalaga. Hindi ba nakakaingit yun? Kung ako sina Senator Raffy Tulfo, wag na yung
magsisitahan pa tayo, ba't mahaba ang pila? Magwala tayo. Wala na tayong choice. We have no other recourse but to upgrade. Level up, pare. Na ito yata ang pinakaunang bansa sa mundo, mami na itong Singapore na passportless. Opo. Ang bira itong Singapore. Oh. Di ba? Darating kaya yung panahon na ganun din tayo. Yung ating, may mga e-gates na rin po tayo ngayon sa NAIA, di ba? May e-gates na rin po tayo. Yung iba, gumagana. Yung iba, hindi. Hindi. Tapos, meron namang gagamit na e-gate. Hindi naman pinag-aralan mo. Well, ewan ko ba, mahirap bang sundin yun. But by the way, yun nga palang e-gate na yan, yung pagpasok mo sa Pilipinas, bakit kailangan pa ng boarding pass? Di ba? But boarding pass, papasok ka na nga lang sa Pilipinas, alam namang galing ka sa aeroplano, hindi ka naman makakasakay ng aeroplano, papunta ng Pilipinas, kung wala kang boarding pass, di ba? Ang bihira. Anyway, sa atin, may boarding pass pa, saka may passport pa bago mo isalpa ka na ganun sa e-gate, sa machine. Hindi po ba? Pwede ba gawin yung mas simple, ganun na lang. Pero, yung mag-iimbestiga pa yung Senado, talaga naman, Tantanan nyo na yung mga investigasyon na yan. Alam nyo kung ano dapat yung investigahan? Ito, ang dapat yung investigahan kung bakit nawawala ang ating mga ilog. Kung bakit nawawala ang ating mga creek. Yun, hanapin nyo yun. At sana, kahit na mga campaign contributor ninyo ang nagpatayo ng building dyan sa mga creek o malapit sa creek, papanagutin ninyo. Kahit campaign contributor nyo. Kaya nyo ba yun? Hindi nga. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yun? Kaya nyo. Ako mas tenga. Ang bihira pati siya. Ang sinasabi ko lang po dito, mga kababayan, huwag naman yung lahat ng nangyayari sa paligid natin iimbestigahan ng Senado. Ano yung Senado? TV show? Hindi naman pwede yun. Paubayan nyo na sa amin yung kami na lang ang mga halampag. Pero yung tatawagin mo pa yung mga tao, mag-a-appear sa Senado, may ginagawa yun, dapat na may trabaho sila, paharapin mo doon, di mo naman tatanungin. O kaya kung tatanungin mo at hindi naman sang-ayon sa konklusyon mo yung sagot, papagalitan mo lang. Hindi ganun yun. Tantanan nyo na yun, mga senador namin. Oo, tantanan nyo na yun. Sobra na Sobra. Maghanap kayo na ibang i-imbestigahan. Okay naman mag-imbestiga, ha? Okay na tayo doon. Anyway, ito yung sinasabi ko kanina. Antindi pala nitong yung anak ni Ninyo Mulak, Ang nangyari pala dito, ayon sa mga unang impormasyon, nag-file na pala ng complaint namin, Si Ninyo Mulak. Sila Ninyo Mulak. At ang anak po niya na si Sandro Mulak, ang official na nag-file na complaint against 2 GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz. Ayan. Teka muna, ano ba ibig sabihin ng independent contractor? Freelance. O baka naman ginagamit lang nila yung termino na yun para makalusot dun sa maraming freelance. Sa accountability. Ano trabaho nito mga to? Ba't nung unang report executive daw? GMA executive, ang sabi. Matindi po ito, sa totoo lang. Hindi naman bagong bagay, mga kababayan, na naririnig po natin yan Yung bang, gusto mo ba sumikat? Di ba? Gusto mo ba sumikat? Babae man o lalaki, gusto mo ba? Director, yung Jojo Nones. Ha? Director. Director pala yung Jojo Nones.
yung Richard Cruz, director din. Di ba? Mga bata pa tayo, tanungin nyo sa mga lumang tao. Sa mga lumang tao, di ba? Pag gusto mo sumikat, ang didikitan mo yung director o kaya yung producer. Di ba? Pagka hindi ka pumasa kay director o kay producer, ewan ko kung ano ibig sabihin. Creative consultant eh. Hindi po ba, mga kababayan? Mga bata pa tayo, naririnig natin yan. Pero, siyempre, may magre-reklamo ba dyan? May magre-reklamo ba dyan? Kasi, pasisikatin ka eh. Di po ba? Pero, po yan, parang open secret, mga kababayan. Para siyang open secret na kung gusto mong mabigyan ka ng break, lahat gagawin mo. Ultimo yung bagay na hindi mo dapat na gawin, gagawin mo. Hindi pala director, pareho silang creative consultant. Sa kagustuhan mong mabigyan ka ng break. Kasi alam niyo naman yan sa showbiz eh. 'Di ba? Sa showbiz. Hindi ko naman ilalahat ha. Sa showbiz talaga, kailangang meron kang dikit eh, no? Kahit paano. Kasi kahit magaling kang umarte, maganda o gwapo ka, tapos hindi ka naman mabibigyan ng break, para kang isang basketball player na ibinangko ka lang, di ba? Magaling ka nga, magaling ka, pero nakabangko ka lang, paano naman magugustuhan o ma-appreciate ng madla ang iyong galing, di ba? O kaya kay direct yan, o kaya kay producer yan, di ba? Kaya hindi ako nag-artista eh. Sabi siguro nung nanonood sa atin, kahit naman gusto mo mag-artista, kahit naman gusto mo mag-artista ka, Tunying. Creative consultant pero siya. Hindi director dati. Hindi. Creative consultant pareho. Creative consultant. Hindi pala director. So, nakukuha nyo, naku, malibala kayo. 19 kopong-kopong pa yung kwentuhan na yan. Hoy, papakilala kaya kita kay Direk. Oh. Kung bakit naman hindi ba? Nilagyan doon ng sleep ng pills. Sobra naman po ito kasi yung kwento dito, nilagyan ng kung ano man, yung iniinom ng bata, pagkatapos, ayun, kung tinangka bang pagsamantalahan o napagsamantalahan na ba, of course, there are always two versions of a story, two sides of the coin, di ba? Sabing ganun, lagi pong ganun. So, yung naririnig po natin yan, isang version pa lang. Pero, ang binabanggit po natin dito, mga kababayan, kung ito pong ninyo mulak na to di ba? Ninyo mulak na po yan, child wonder yan. May insimada na nga yan May insimada. Ninyo mulak na po yan. Anak na hindi ka ba magdadalawang isip? Kung ikaw man yung, assuming na totoo po ito, kung ikaw man yung nandun sa party ng inaakusahan, halimbawa, may bahid nga ito ng katotohanan. Ano po, mga kababayan? Ginanon pa. Paano na yung napulot lang sa gilid-gilid na napugian lang, na pinapunta lang sa binihisan, pinaliguan, di ba? Pinaliguan, binihisan, pinabanguhan. Hindi po ba, mga kababayan? So, ang buong industriya ay malalagay sa alanganin dahil sa kagagawa ng iilan. Di po ba? Kaya tama yung ginawa nila Ninyo Mulak at nung anak. Yung sinasabi ng iba na malalagay sa kahihiyan yung bata,
hindi naman minor de edad ba to si Sandro? Hindi. Hindi naman minor de edad si Sandro. Tama lang na yung ng iba baka mabuli. Hindi ako naniniwala doon. Kung merong ganong pangyayari, paglaban yung kanyang karapatan, 23 years old. Paglaban yung kanyang karapatan at managot, yung dapat na managot. At this will also serve as a warning or a lesson para po sa iba. Hindi po ba? Ang hirap kasi sa atin dito sa bayan natin, marami po ang gumagawa ng hindi tama, but they can get away with it. Opo. Hindi ko alam, dahil nagkakalimutan na lang ba, natatabunan ng ibang mga usapin. Katulad lang nung mga paninirang puri sa social media. Hindi po ba? Yung mga halimbawa, kung ano-ano mga sinasabi social, hanggat hindi ka nadidemanda, tuloy-tuloy ka lang. Dahil hindi ka nga dinimanda, ulit ka lang ulit sa ginagawa mo. Kaya ngayon, dapat talaga may mademanda dito, mga kababayan. Dapat may mademanda dito. So, ito po pala yung statement ng GMA Network. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz. Yung Sparkle, yung parang Star Magic. Ayun. Recognizing the seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. O, nag-iimbestiga na daw ang GMA bago pa mag-file ng official complaint o matanggap nila yung official complaint. Respecting Sandro's request for confidentiality, the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion. The network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Yani Frenza, dapat may masampulan ng matigil na mga kahiyupan ng mga ganyang klaseng tao. Mainit ang ulo nitong si Yani, pero naiintindihan kita, Yani. Ito po yung investigasyon na gagawin. Kaya lang, may mga detalye naman lumalabas, di ba? But again, in fairness, dun po sa inaakusahan, they are presumed innocent until proven otherwise. Yun naman po ang atin, ano? Yun lang ang problema naman sa ganitong mga kaso Kung sino yung unang nagsalita, ang tendency po sa panig natin ng mga nakikinig ay paniniwalaan kung sino yung unang nagsalita. At kung magpapaliwanag man yung inaakusan, hindi na tayo naniniwala. Wala. Ganun ang ating kwan. Wala. Manyakis ka. Ganun ang ating nagiging tendency. Bilang mga tao. Kasi kahit hindi naman tayo yun nararamdaman natin yung na-imagine natin yung sitwasyon ng bata. Kasi kung yun may breach of trust dun di ba? Kasama mo, kausap mo, pinagtitiwalaan mo, kainuman mo nga di ba? O kaya nalagyan ng kung ano man, kung totoo man yun, nilagyan ng ano ba yung nilagyan, pampatulog? Yung what? At saka pinagkwan ano po, mga kababae, parang ano ba yun? Pinagplanuhan So, kumbaga sa pagpatay, murder po ito, hindi ito homicide. Ito po'y premeditated na lalo pong magpapabigat. Ang tawag po doon aggravating circumstance, sapagkat pinlano po nila, kung totoo man, yung kahayukan na yon. Sabi ni Caroline Ensign Wogon, napakasakit yan for the parents. Totoo yun. Di ba? Kasi, katulad nito, malamang mahirap mang sundan ang yapak ng isang ninyong mulak. Mahirap mang sundan. Pero I'm sure itong batang to nangangarap ding sumikat, hindi man kasing sikat nung inabot ng kanyang ama nung ito'y maliit pa. Kahit naman hanggang ngayon maliit pa to si Ninyong Mulak, kaibigan natin yan. Kaya ninyo, wala tayo dyan.
Mahirap sundan ng yapak ng ama. Ano po, mga kababayan? Nangarap yung anak. Malamang, nagpaalam yan sa kanyang mga magulang. Pinayagan. Siyempre, pag pinayagan mo, may tiwala ka sa anak mo, may tiwala ka din dun sa mga taong nakakasalamuha niya. Pagkatapos, ganito ang mangyayari. Di po ba, mga kababayan? Melissa Portades Quindosa, tama lang managot ang mga salarin, hindi lang para sa hustisya kay Sandro, kundi para wala na mabiktima ang mga katulad nila. Yun. Ngayon, abangan po natin ang susunod na kabanata dito po sa bagay na ito. Well, anyway, parang dumilim na, mukhang uulan dito. Kahapon lang daw umulan uli dito. Ano? Ayan, lumiwanag na. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kahit na bigla-bigla naman to si Kato niyo. Ayan, thank you po sa inyo. At sama po kayo naroon. Kami po ay, hindi, totoo po yan. From the bottom of my heart, ako po ay nagte-thank you sa mga kasama po namin nananalangin para po kay sikon nga si ating Susan Ramos na nakasabay natin dito sa ospital nung 2 years ago, naging, alam niyo na, mga Pilipino, nagkukumusta, nalaman niya na nandito ako, gabi-gabi raw, sinasama niya sa kanyang panalangin si Zoe. Naku, ito palang mas malungkot na balita. Naalala niyo po yung in-interview natin na nandito, dito sa Singapore na nagkasakit din po siya. Opo. Si Oying Alsol, pumanaw na po nung isang araw, hindi naman natin makuha yung detalye. Anyway, nakikarami po kami sa pamilya ni Mang Oying. Na-interview po natin ng panahon po nung, kung di ako nagkakamali, driver siya ng mga Marcos, no? Driver siya ng mga Marcos na nagkasakit na malubha. Pero, yan talaga, buhay po natin ay parang sabi nga sa Biblia, parang kwan lang yun, parang singaw, ano? Naindyan lang ngayon, tapos maya-maya wala na. Kaya, tama yung narinig natin kanina, habang tayo may buhay, samantalahin natin ang pagkakataon. Gawin natin, ngayon na. Huwag natin ipagpabukas. Unang talata yun sa mga hindi pa sumasama. Anyway, maraming salamat po. Thank you, Mami Sel. Kahit na ikaw ay dapat nagpapahinga na, ay naging researcher kita ngayon. Thank you. Bye! Happy weekend! Woohoo! Mwah!